UNTV News Worldwide. Hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa Bert, kamusta na dyan? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning Kuya at magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, it's a beautiful Thursday. It's a beautiful day. Hello Noel at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Sabah al-Khair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayou gozaimasu. Good morning at magandang madaling araw naman dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Huwebes, August 17, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Poland nagsagawa ng malaking military parade. Nasa 1 milyong tao napilitang umalis ng Sudan dahil sa gyera. China military action laban sa US stopovers ng Taiwan Vice President, ituturing na election interference. Kawalan ng supply ng kuryente at cell service, kinakaharap ng survivors ng Maui wildfires. Ilang developers nais umanong bilhin ng lupa ng mga apektadong residente. Unang fatality na sanhi ng monkeypox, kinumpirma na sa Thailand. Canada, wala sa listahan ng approved travel spots ng China. Una sa ating mga umatikabong balita. Nagsagawa ng malaking military parade ang bansang Poland. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na Ukraine War. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzon. Ipinagmalaki ng Poland ang state-of-the-art weaponry nito sa idinaos na Armed Forces Day Parade. Itinuturing itong pinakamalaking military parade ng bansa mula Cold War at bahagi ng paggunita sa tagumpay nito laban sa Soviet forces noong 1920. Idinaos ito sa gitna ng nagpapatuloy na Ukraine War. Isinagawa rin ito bago ang nakatakdang parliamentary elections sa Oktubre. Bunsod naman ang ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine, ginawang prioridad ng ruling Nationalist Law and Justice ang pagpapaigting sa Polish Armed Forces. Hindi naman nakapigil sa mga mamamayan ang mainit na panahon upang saksihan ang military parade kung saan tampok ang United States-made Abrams tanks, HIMARS mobile artillery systems at Patriot missile system. Nakadisplay din ang F-16 fighter planes, South Korean FA-50 fighters at K-9 howitzers. Nakibahagi rin sa parada ang nasa 2,000 tropa ng militar ng Poland at iba pang NATO countries. Gayon din ang 200 military vehicles, iba pang equipment at nasa 100 aircrafts. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumibilang na sa 1 milyong tao ang napilitang umalis sa Sudan dahil sa gyera. Ayon sa United Nations, matindi na ang sitwasyon sa bansa at mahigit na sa 4,000 ang nasawi mula nang pumutok ang civil war. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada, live. Hello Imelda, magandang araw sa iyo. Ano na ngayon ang detalye sa sitwasyon sa Sudan? Magandang araw, Bert. Nagbabala ang mga ahensya ng United Nations na lumagpas na sa 1 milyon ang Sudanese refugees sa mga kalapit bansa. Dahil sa kakulangan ng pagkain at kinakailangan ng serbisyo sa Sudan, marami ang binabawian ng buhay. Ayon sa UN, tumitindi na ang kakulangan ng medical supplies. Hindi na rin nakapagtatanim ang mga magsasaka.
Lumikha ng instability sa rehiyon ang nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Sudanese Army at Paramilitary Rapid Support Forces o RSF. Batay sa UN agencies, mahigit sa 14 milyon na mga bata ang nangangailangan ng humanitarian aid. Malaking bahagi rin ng bansa ang walang supply ng kuryente at mobile services. Balik sa iyo, Bert. Yes, Imelda, nakakalungkot dahil siyempre pagka mayroong ganyan mga civil war, ang pangunahing naapektuhan ay ang ating mga kapwa-tao, yung mga residente dyan. Pero Imelda, ano na ang update sa negosasyon kaugnay ng ceasefire sa Sudan? Bert, patuloy na nagpapalala sa isang kakilakilabot na krisis sa humanitarian sa hilagang silangan ng Afrika ang digmaang sibil sa Sudan na sumiklab noong unang bahagi ng taong kasalukuyan. Ang pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ay ang wakasan ang kasalukuyang digmaan. Bert? Sana sa lalong madaling panahon matapos na yan. Kawawa yung ating mga kapwa-tao. Salamat, Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. May tuturing na election interference sa Taiwan ang anumang China military action laban sa US stopover ni Vice President William Lai. Sa pagbisita ng opisyal sa Paraguay, nag-stopover ito sa Estados Unidos na ikinagagalit ng China. Ito ang umatikabong balita ni Luis Marzan. Ginhit ni Taiwan's Vice President William Lai na anumang military aksyon ng China bilang pagtugon sa kanyang stopover sa Estados Unidos ay pagtatangkang panghihimasok sa nalalapit na presidential election sa Taiwan. Sila ay ang frontrunner ng ruling party para sa halalan sa Enero. Ginawa nito ang pahayag habang nasa Paraguay para sa inaugurasyon ni Presidente Santiago Peña. Bumiyahe ito patungong Paraguay na isa sa diplomatic allies ng Taiwan. Dumaan ito sa New York at inaasahang dadaan din ng San Francisco bago tuluyang bumalik sa Taiwan. Ayon kay Lai, routine ang ganitong stopovers at hindi dapat gawing excuse ng China upang sindakin ang Taiwan. Batay sa Taiwanese officials, posibleng maglunsad ng military drills ang China ngayong linggo. Batay naman sa Taiwan's Defense Ministry, wala pa itong nakikitang malawakang Chinese maneuvers malapit sa isla. Luis Marsan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng North Korea na nakadetine si Travis King, ang US soldier na tumawid sa border ng North Korea mula sa South Korea. Batay din sa Pyongyang, umamin itong intensyonal ang ginawa nitong pagtawid dahil umano sa maltrato at racial discrimination sa US Army. Ito ang umatikabang balita ni Rayjan Bolivar. Hindi makataong pagtrato at racial discrimination sa US Army. Ito umano ang dahilan ng 23-year-old na si Private Second Class Travis King. Kaya napilitang tumawid ng border patungong North Korea mula sa South Korea noong July 18, ayon sa North Korean media. Ito ang kauna-unahang kumpirmasyon ng Pyongyang hinggil sa kustodiya ng Amerikanong sundalo. Sa ulat ng state news agency na KCNA, illegal at sinadya umano ni Travis ang pagtawid sa intensyong manatili ito sa North Korean territory. Batay naman sa Washington, hindi nito matiyak ang deklarasyon. Ayon sa isang Pentagon official, prioridad ngayon ng Estados Unidos na maibalik sa bansa si King sa pamamagitan ng lahat ng available channels. Nagpahayag naman ng pagkabahala sa kaligtasan ng American soldier ang pamilya nito. Bago tumawid ng border, kalalabas lang sa isang South Korean prison ni King dahil sa assault charges at pinababalik na ng Amerika upang humarap sa disciplinary proceedings. Subalit umalis ito sa airport at sumama sa isang tour sa demilitarized zone na naghihiwalay sa North at South Korea. May matagal ng kasaysayan ang Pyongyang sa pagdetine ng mga Amerikano at ginagamit bilang bargaining chips sa bilateral negotiations. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nahaharap ngayon sa kawalan ng supply ng kuryente at cell service ang survivors ng wildfire sa Maui Island, Hawaii. Bukod dito, ilang developers umano ang nais bilhin ng kanilang lupa kung saan dating nakatirig ang kanilang mga tirahan. Ito ang umatikabong balita ni Cass Carriedo. Nananatiling mahirap ang komunikasyon sa Lahaina Town sa Maui Island, ang pinakaapektadong lugar ng mapaminsalang wildfires. Isang linggo ito kasunod ng trahedya. Libo-libong tao ang nananatili sa mga shelter, hotel rooms at Airbnb units o sa bahay ng kanilang mga kaibigan. Nasa 2,000 bahay at negosyo naman ang wala pa ring supply ng kuryente. Kontaminado rin ang water supply sa maraming lugar dahil sa sunog. Umabot na sa 106 ang death toll sa nangyaring sunog sa Maui. Samantala, inihayag ng ilang residente na may mga developer umanong nag-i-inquire at nais bilhin ang kanilang lupa. Nangangamba silang baka mapilitan na lamang ipagbili ang kanilang property kung hindi magiging mabilis ang proseso ng insurance payouts at government assistance. Lumapit na si Hawaii Governor Josh Green sa Attorney General ng Estado upang pag-aralan ang posibilidad ng pagpapatupad ng moratorium sa pagbebenta ng mga napinsalang properties. Ayon sa opisyal, mahigit sa 2,200 structures ang nasira ng mga sunog at 86% dito ay residential. Cass Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumasok na sa recession ang ekonomiya ng Netherlands. Samantala, bumagsak naman sa 6.8% ang inflation ng United Kingdom. Ito ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Pumasok na sa recession ang ekonomiya ng Netherlands dahil sa 0.3 na negative growth nito sa second quarter. Pagkatapos ng 0.4% na naging pagbaba sa unang quarter ng taon. Ito ang unang recession ng bansa mula pandemya. Isinisisi ang recession sa pagbaba ng consumer spending at exports, kasabay ng pagtaas ng presyo ng pagkain at energy bills. Sa kasalukuyan, bumaba naman ang inflation ng Netherlands mula 14.5% noong September 2022 hanggang 6% sa second quarter ng 2023. Samantala, bumaba ang inflation ng United Kingdom sa 6.8% noong buwan ng Hulyo, pinakamababa sa nakaraang 17 buwan, batay sa ulat ng Office for National Statistics. Ayon sa Statistics Agency, malaking sanhi ang mga bumababang energy prices sa pagbabagong ito. Bumaba na rin ang presyo ng pagkain. Bagaman magandang balita ito lalo na sa mga sangbahayang nahihirapan sa cost of living, ang katotohanan nananatili pa rin mataas ang core rate ng inflation sa bansa. Pinakamataas pa rin ang inflation rate ng UK sa G7 at ito na lang ang natitirang bansa sa grupo na hindi pa nakababawi sa nawalang economic output noong pandemya. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Punta naman tayo sa Australia. Pangunahing tinalakay sa ginanap na National Cabinet meeting sa Australia ang patungkol sa housing crisis sa bansa. Ilan sa ipatutupad ng Australian government ay ang mas mainam na deal para sa renters at National Planning Reform Blueprint. Itong matikabong balita ni Danny Delieva. Mahalagang suporta sa lumalaking populasyon ng Australia ang pagkakaroon ng mas maraming housing supply. Kaya mula sa naunang napagkasundo ang 1 milyong bahay sa ilalim ng National Housing Accord, itinaas ito ng pamahalaan sa 1.2 million houses na itatayo sa loob ng 5 taon simula sa July 1, 2024. Kaugnay nito, maglalaan ang federal government ng new home bonus na 15,000 Australian dollars o 549,000 pesos. Ito ay bilang insentibo sa bawat bagong bahay na ipatatayo ng bawat lokal na pamahalaan na karagdagan sa unang napagkasundo ang 1 milyong bahay sa ilalim ng National Housing Accord. Sa pamamagitan naman ng Better Deal for Renters, nagkasundo ang state and territory leaders ng Australia na magkaroon ng pare-parehong patakaran
sa pagpapaalis ng tenants sa inuupahang bahay na base lamang sa reasonable grounds. Lilimitahan din sa once a year ang pagtataas ng singil sa rental properties na may fixed at ongoing agreement. Pangangalagaan ang karapatan ng tenants na biktima ng domestic or family violence at pagpapatupad ng minimal rental standards gaya ng gumaganang stovetops at hot and cold running water. Ayon kay Australia Prime Minister Albanese, makikinabang sa patakaran ang halos 33% ng renters sa bansa. Ilan naman sa nakapaloob sa National Planning Reform Blueprint ang updating ng strategic plans na magsasaad ng housing supply targets ng mga estado at teritoryo at pagpapatupad ng karampatang reforms upang maabot ang supply targets. Samantala, suportado ng Master Builders Australia, Community Housing Industry Association at National Shelter ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa housing crisis na kinakaharap ng bansa. Bagamat dapat din umanong magkaroon ng upper limit sa rent increase. Danny Dilieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma na ng mga otoridad sa Thailand ang pagkamatay ng isang lalaki bunsod ng monkeypox sa isang probinsya sa bansa. Samantala, nakakuha naman ang Thai government ng antiviral drug upang labanan ang pagkalat ng sakit. Ito ang umatikabong balita ni RK Llorca. Kinumpirma ni Dr. Tares Kasanairawiwong, Director General ng Department of Disease Control ng Thailand, ang pagkamatay ng isang 34 anyos na Thai man sanhi ng monkeypox virus sa Chonburi Province noong Lunes, August 14. Unang na-admit ang pasyente sa isang pribadong ospital noong July 11 kung saan nakumpirma rin ang pagkakaroon nito ng HIV at syphilis. Na-discharge ang lalaki matapos ang ilang linggong pananatili sa ospital, ngunit nakaramdam ito ng fatigue at breathing difficulty noong August 9, kaya naman agad siyang dinala ng mga kaanak sa ospital. Nakitaan ito ng matinding rashes sa kanyang buong katawan hanggang sa mag-deteriorate ang kanyang kondisyon at bawian ng buhay noong August 11. Samantala, upang mabawasan ang pagkalat ng sakit, kumuha na ang Thai government ng isang batch ng Tecovirimat na kilala sa tawag na TPOXX, isang antiviral medication galing sa World Health Organization o WHO na nakareserba para sa monkeypox. Sa kasalukuyan, may 189 cases na ng monkeypox ang naitala sa Thailand, kung saan 161 dito ay Thais at 28 naman ay foreigners. Kaya naman patuloy ang panawagan ng pamahalaan na maging maingat at umiwas sa mga mapanganib na gawain. RK Llorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala ang Canada sa listahan ng approved travel spots ng China. Noong August 10 nang i-anunsyo ng China na magbabalik na ang outbound tours nito sa 78 bansa, kabilang ang Estados Unidos. Itong umatikabong balita ni Chris Pugaban. Hindi kabilang ang Canada sa listahan ng mga bansang aprobado ng China bilang international travel destinations para sa tour groups nito. Isang desisyong maaaring maglagay sa travel industry ng Canada sa competitive disadvantage sa gitna ng post-pandemic recovery. Noong August 10 nang inanunsyo ng China ang dagdag na 78 bansa sa listahan ng approved destinations nito para sa group tours at package travel. Ginagamit ng travel agents sa mainland China ang listahan na ito sa pag-promote at pag-book ng foreign travel para sa Chinese nationals. Batay naman sa Chinese Embassy sa Ottawa, pinaigting ng Canadian side ang tinatawag nitong Chinese interference at tumindi rin ang Anti-Asian Acts at Words sa Canada. Bago ang COVID-19 outbreak noong 2020, isang mahalagang international commodity ang outbound tourism ng China. Chris Fugaban, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hoy, eto na ang hindi natin makakalimutan. At ito ay inaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumati? Pwede!
Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hello po sa mga taga-Pilipinas. Ako po si Eloisa Faith A. Badilla from Davao City. Gusto ko lang pong batiin ang nanay ko sa Davao, si Mama Teresa, yung tatay ko si Papa Marlo. Kumusta po kayo dyan? Miss na miss ko na po kayo, and I just want to say mahal na mahal ko kayo. See you soon! Ayun, una na ako at binabati ko yung ating kasama, Noel, si R.K. Lorca ng happy birthday. At binabati ko ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo, no? Unang-una, yung nandyan sa Magalang, Pampanga, si Apong Mading at si Darang Aida, ang Alboroto family, ang dyan sa Calipogi, si Mr. Adelardo at saka si Ma'am Josepina Cañada. Ganon din, no? Dito sa Dubai naman, lagi nakasubaybay si Sis Jella at ang kanyang anak na si Noah Ishima. Ganon din kay Brad Pops, Brad Boy Manansala and family, dyan naman sa Bicol region. Hello kay Sis Fatima and Brad Hero Yamagishi, kay Sis Pat, Sis Raquel, Brad Glenn, Brad Clip, Sis Rosa, kay Nanay Sally at kay Brad David at kay Sis Madel. At binabati ko rin, siyempre, ang aking mahal na asawa, si Sis Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, sa aking mga kapatid sa Pilipinas, at sa aking nanay at tatay, ingatan nawa po kayo palagi ng Panginoon. At binabati ko nga pala ng Happy Sabbath Anniversary, lahat ng mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang Sabbath Anniversary ngayong August dito sa lokal ng Al-Quds, Dubai, UAE. Ayun, Noel. Ayun, at ako makikihabol din ako ng pagbati. Happy Sabbath Anniversary po kay Ate Arlene Razon. At samahan nawa kayong palagi at ang ayong pamilya. At ganoon din, happy birthday, 28th birthday kay R.K. Lorca. At 28 na siya, no? Dati lang siya 27. At syempre, hello din, shout out kay Brother Steve and Sis Lali Cayetano. Hello po sa inyo. At ganoon din kay Nanay Nieves Shaya, kay Nanay Rosario Almasan, kay Ferdy and Evelyn Astadan, kay Madel and Abong Garcia, at ganoon din kay Bebot and Hernan Galicia, kay Aileen and Jess Torres, Aileen Catalan, kay Gracie Lumapong, kay Ray and Debbie Habiles, sa aking mahal na asawang si Ervina, at kay Joanne and Juan. At syempre, sa lahat ng mga taga-subaybay natin araw-araw, Bert, sa lahat ng programa natin sa UNTV. Ayun, at may sinasabi ka kanina, Bert? Habol ako. Bumabati ako kay Ate Arlene ng Happy Sabbath Anniversary. At sila, siyempre, kay Kuya Daniel at sa kanyang sambahayan. Ingatan nawa po kayo palagi ng Panginoon. Ayun, tawagin na natin yung ating kasama dyan sa Pilipinas, Noel. Si amigo Sherwin. Oo, nandiyan na. Puntahan na natin. At amigo, good morning dyan. Kamusta ba? Ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita nyo? Yes, good morning, Noel at Bert. Marami tayong syempre makahumahato na balita ngayong umaga dahil ngayong buwan ng Agosto ay naghahanda na yung mga magulang at mga estudyante para sa balik eskwela. At yan naman pinaghahandaan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng ating bansa. At nakikiisa dyan ang ating mga kapatid sa MCGI sa iba't ibang mga lugar, sa Brigada Eskwela naman, para pa rin sa preparasyon sa pagbabalik sa eskwela ng ating mga estudyante. At isa pa itong patuloy na pagtaas nga ng presyo ng bigas. Kaya dahil dyan ay pinamomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Department of Agriculture at sa DTI itong presyo ng bigas sa iba't ibang palengke dito sa ating bansa. Noel at Bert, sa inyo ba, hindi ba mahal ang bigas dyan sa inyong lugar sa Canada at sa Middle East, Bert? Yes, amigo Sherwin, magandang araw sa iyo. Dito kasi, ang bigas dito, meron ng 12 dirhams, 5 kilos. Tapos meron din naman pagka magagandang klase, umaabot din ng mga 20 dirhams. Pero palagi ko, mas mura pa rin dito kaysa dyan, Itong mga presyo, kasi ang mga commodities dito, mga bilihin dito, masasabi ko na kayang-kayang bilhin ng mga nagtatrabaho dito. Na dyan, kumpara naman sa Pilipinas, ay napakamamahal. Kasi nung nagbakasyon ako dyan, talaga napansin ko, amigo Sherwin, ang mahal ng mga bilihin natin dyan. Kaya mas happy pa rin ako dito dahil bagamat na medyo mahirap din, pero
na-afford ko naman na mabili yung mga pangunahing pangangailangan. Sa inyo ba dyan, Noel? Oo, at concerning din dyan sa mga pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Particular sa bigas, sa Bigo, yung 8 kilo kasi dito sa amin, pumapatak na yon. Dati nabibili namin ng $13, $14, $15, mga ganon. Pero ngayon nasa $25 na ngayon yon. So ang laki ng tinaas. Pero hindi lang yan, kasi kanina nga may kausap din tayong isa sa mga kaibigan natin na nasa construction business. Yung mga nabibili nilang mga materialis din, isang halimbawa dyan, yung mga kahoy na kinakailangan din nila, ang laki ng itinaas, talagang sabi nga nila, ramdam talaga nila. Kaya pati yung kanila syempre presyo din sa kanilang service ay tumaas din. Kaya talagang lahat tumataas, amigo. At Bert, at ganoon din, nasa isip ko rin kasi ang pasokan dyan sa Pilipinas ay June pa eh. Noon pa lang June. So nabago na rin pala, kagaya na rin dito sa amin. At isa nga rin yan sa mga pinaghahandaan na rin, amigo, ng mga magulang din dito dahil yung ibang mga lugar dito, mag-i-start sila early, start itong August eh. Pero most of the schools dito, mag-i-start sila first week ng September. Kasama na dyan yung aking mga anak, kaya nagre-ready na din kami, amigo. Oo, usually yung mga private school, September. Pero yung mga karaniwan, yung mga public school, August 29, yan yung inanunsyo ng Department of Education para sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante. At kaugnay naman doon sa binabanggit mo patungkol sa mga construction materials, talagang mataas din ang construction materials dito sa ating bansa. Kaya kung magpapagawa ka, ngayon mo na talaga ipagawa. Hindi ba kagaya nung kakatwiran ng iba na mag-iipon muna para doon sa materyales? Baka yung iipunin natin ngayon, pagdating ng panahon na kung kailan tayo magpapagawa, hindi na rin sumapat dahil mabilis yung pagtaas, lalo na nung ng semento, tapos yung mga bakal, baka yung natatandaan nyo pang presyo ng hollow block dati kasi nung nasa 5 piso lang isa, ngayon mataas na. At kung magandang klase pa ng hollow block ang gagamitin, talagang medyo mataas na ang presyo, Kaya yung ibang mga nangongontrata, nagbabatay na lang sila doon sa yung mga namamakyaw ba, o kaya mga ganon na naririnig tayo kung magkano yung halaga ng materyales, ganun din ang para sa labor. Hindi pa kagaya dati, parang nasa 40% lang o 35%. Ngayon, 100% na. Ganun ang nangyayari at usapan ng mga manggagawa at ng mga nagpapagawa. Ganun na Noel at Bert. Amigo, totoo, amigo, Kaya nga, yung may mga, singit ko lang, yung may mga dati kasi nagbabudget nga sila, amigo, na ito, papagawa natin, ito yung inalat nilang budget para dyan. Pero nung time na magpapagawa na, ay, iba na ang naging quotation. Kaya, syempre, dagdag na naman yun na kanilang mga isipin. Talagang ramdam din, amigo, kahit sa lugar namin dito. Di ba, Bert? Oo, yun nga gusto kong sabihin, dahil kung halimbawa yung mga nagtatrabaho rito, mga kababayan natin working abroad, siyempre ang iba dyan nagpaplano na magpagawa ng kanilang mga bahay dyan sa Pilipinas. Kailangan talagang mag-ipon, amigo Sherwin, kasi gaya ng sinasabi mo, tumataas ang presyo ng mga kagamitan sa construction. Kaya hanggat mas maaga, makapagpatayo na as early as possible. Dahil kung halimbawa mag-iipon nga, the following year naman or following 2 years, taasan na ang presyo ng mga construction materials, lalong mas malaki ang kailangang halaga para makapagpatayo ng kanyang sarili-sarili mga tahanan ng ating mga kababayan, amigo Sherwin. Oh, exactly, ganyan nga. Yung nararanasan ngayon natin dito sa ating bansa. Dahil dyan sa yung sa petroleum products nga lang din, ilang linggo nang tuloy-tuloy yung dagdag ng presyo dyan. Kaya medyo rin yan, naging laman din ng ating balita yan, yung mga yung mga service ng mga estudyante, magkakarugtong kasi yan. Pwede raw silang magdagdag ng bayad, humingi ng dagdag na bayad sa kanila ng mga magulang sa kanilang pagsiservice sa kanilang mga anak. Dahil nga dyan sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng diesel at ganoon din ng gasolina. Dahil magkakaugnay nga yan, kaya damay-damay na lahat pagka ganyan, Bert.
Oo nga, tama ka dyan, amigo Sherwin. Kasi dito rin naman, ang presyo ng petrolyo, ganun din eh. Tumataas, ng nakaraan, bumaba, then the following month, tataas siya. So nag-ano lang siya eh, nagpipingpong lang. Tataas, bababa eh. So hindi natin kontrolado yung presyo ng petrolyo at dyan din naman nagbabatay. Kaya kumbaga parang chain, tumataas din ang mga presyo ng mga commodities natin at saka ng iba pang mga serbisyo. Ayun, sige, abangan namin ang mga humahato na balita nyo dyan. Salamat, amigo Sherwin. At siyempre sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Romans, chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, August 17, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.